Nangyari na ang much-awaited debut game ng 7-3 former NBA unicorn na si Bol Bol para sa TNT tropang 5G. Pero alam naman kasi ng marami na talented si Bol Bol. Kumbaga pag nagbukas ka ng internet, marami kang makikitang highlights ni Bol Bol. Nagfa-fast break, coast to coast, etc. Mga behind the back spin move. And kumbaga weakness ako dito. I've watched this guy play 70 games for the Orlando Magic nung panahon niya doon. Kasi Magic fan ako eh. I've watched him almost every game. Every single minute na nilaro niya. And kumbaga nung nabalita to na mag-PBA si Bol Bol, of course, hindi ko na kini-question yung talent. Pero ang lagi kasing concern or ang laging kine-question ng mga tao, including myself, kumbaga yung attitude. And kumbaga yung culture, or hindi naman yung culture, kumbaga makaka-fit ba siya sa culture ng Pilipinas basketball. Like kasi, for example, you're an NBA player, pero pagdating mo dito, yes, import ka, pero kailangan mo pa rin mag-conform or kailangan mo pa rin sumunod sa, kumbaga, kahit some semblance of a system. Kailangan mo pa rin maglaro within the rules of the team. So, kumbaga, si Bol Bol, ang lagi kasing red flag sa kanya sa NBA, kaya siya nababangko na hindi ganang ma-fathom ng karamihang tao kasi they just see the highlights at nakikita lang nila yung mga good plays and they never watch the games in full. Hindi nila nakikita yung red flags like the lack of motor, the lack of effort, the lack of care, yung shot selection na not ideal. Kumbaga yung talent kasi, lagi namang nandyan yan and no one is questioning the talent. Pero, yung kung paano siya mag-exist within a basketball game, sa isang organized basketball game, saan lalapag or saan mag-fit yung skill set na yon and yung attitude na yon, yun yung red flags. And I can see why coaches doesn't like Bol Bol kasi medyo uncoachable siya eh. Kasi kahit na anong anyway, pero sa PBA context, okay, ang talagang concern ng tao, yung physicality. Kasi medyo payat si Bol, and NBA player, of course, bibigyan talaga yan ng mga locals. Kumbaga, given na yun. Diba? Kumbaga, tama ba yun? Hindi ko rin masabing oo. Pero expected na yun sa basketball. Kumbaga, kung nakapaglaro na kayo ng basketball, kayo ng tropa nyo, pag merong dayo, or kayo yung dayo, makakatanggap talaga kayo ng paisa-isang siko, diba? Tatrash talking kayo, itatrato kayo ng kakaiba kasi dayo eh. And especially kapag yung dayo magaling at medyo may angas ng onte. Like for example, si Bol Bol na nagdi-dribble behind the back, of course, makakatanggap talaga yan. Kasi for the locals, they see that as disrespect na parang anong sa tingin mo, pupunta ka dito, behind the back ka lang. Diba? Hindi pwedeng ganun. Pag nag-behind the back ka, makakatikim ka sa akin. Diba? Pag pumasok ka sa paint, makakatanggap ka ng siko. And yung concern ko, personally, kay Bol Bol, I worry lang na baka mag-implode kasi siya eventually. Again, I've watched him play for 70 games sa Orlando Magic. Yung mga nakita ko sa Game 1 ni Bol Bol is the same reason kung bakit lagi siyang nababangko. Yung numbers, andyan yan. Yung scoring, andyan yan. Yung talent, andyan yan. Pero I've noticed na yung effort, kulang. Talo TNT kasi ang daming pinamigay ng offensive rebounds. To Adrian Nocum, for God's sake, diba? 6-footer even ba? Kumbaga, diba? Hindi nga 6-footer si Adrian Nocum. You're 7'3" with long wingspan. Coming from an NBA stint. You should get those kind of possessions. Pero anyway, speaking of Bol Bol, again, he is a talented player. Pero yun nga medyo hindi siya coachable and para siyang nagre-rebelde at times. Especially kapag nawawala siya sa focus. And it took him 2.5 quarters para yung physicality mag-creep up sa kanya mentally. Makikita natin dito sa place na to, okay, medyo pinagtitripan talaga siya ng rain or shine. hindi naman yun sikreto. Makikita nyo si Belga, bibigyan si Bol Bol ng banggang ganun after niyang masupalpal. Diba yung mga ganung bagay. Ang worry ko lang kasi, diba, this is the first game. Meron na kagad altercation si Bol Bol. Kinakita na natin agad na Bol Bol, kumbaga medyo nag-quit siya playing. May mga possessions na nag-take siya ng possession off, hindi bumababa sa defense, ba medyo nawawala na sa focus kasi nag-creep up sa kanya yung mga ganitong mga shenanigans ng mga Pilipino. And I worry na baka maging Quincy Miller siya na pagdating ng mga 8 games in, mawawala na talaga siya sa focus, magi-implode and he will, turn his back sa team niya, magi-implode siya. Yun lang yung worry ko kasi talent-wise, of course, andyan yan. Diba? Pag nasanay na sa sistema ng TNT, of course, he will play even better. 'Di ba? Mas maaayos ng onte. Pero I worry lang kasi yung kumbaga sa isang tao, preset na yung ugali eh.
yung attitude preset na yan. You can't change a person. Kumbaga, sa lahat ng teams na nalaroan ni Bolbol, yun yung mga same issues na nagpa-persist sa kanya. Lack of effort, lack of focus, nag-i-implode, di ba, nagsasarili, nagre-rebelde, and it doesn't really fit within a system kasi may sarili nga siyang trip, and it doesn't, kung nga, ayan, Adrian Nocum offensive rebound, tinignan niya lang, meron pa yan, layup sila Meti bago yung play na yon na pinabayaan niya lang, and he didn't even contest Luis Villegas 3-pointer sa corner bago, after nun, baga dito naman, ball drop defense, tira si Kaylan Chongson. Again, ball watching, nakuha na naman ni Adrian Nocum. It was late to contest. Yung mga ganung mga maliliit na bagay lang. And unfortunately kasi, for ball, okay, sige, low motor ka. Diba? Tanggapin na natin. Okay, low motor talaga si ball. Mag-focus na lang siya sa scoring. Ang problema kasi, nafo-frustrate si ball sa mga physicality. And kapag namimigay siya ng mga ganung possessions, kapag medyo na-expose yung low motor niya, nagtitrickle in yan sa shot selection. Pumapangit din yung shot selection niya. And it takes a lot of stupid shots na, in my opinion, natalo yung TNT because of those. Kasi ang dami. Ilan yung shot attempts ni Bol sa game na to? 30-something? Pupunta ako sa stats right now. Ayan, we can see here, Bol had 38 points, 15 out of 34. Diba? 34. Oftana only had 11. Siya na yung pangalawang pinakamaraming attempts. And si Jordan Heading, 0 out of 4, 0 points, itlog. Si Castro, 4 out of 8. Reynam Batak, 3 out of 9. So talagang nawala sa laro lahat kasi dinominate ni Bol yung buong laro. Bol made the game about himself. Kaya nawala yung TNT in terms of rhythm. Kumbaga hindi sila mukhang TNT kanina, mukha lang silang Bol team. And again, hindi ko kine-question yung talent. Kasi 38 points, merong mga possessions na kapag kino-commit ni Bol maging PBA import, like poposte siya and he will drop step shoot over the defender, he looked good. TNT looked good. May mga times kung saan TNT looked unguardable. Diba? Pun intended, unguardable. Anyway, pero kasi yung mga ganong possessions, bihira lang nangyayari. And oftentimes, Bol chucks up a 3-pointer, shoots sa pull-up na wala sa rhythm ng opensa. So, ang nangyayari, wala silang napupuntahan and nasasayang lang yung possession sila, which is unfortunate kasi in theory, dapat si Bol yung parang Andre Blatch sa team na to. Diba? Sa sistema ng isang coach shot, dapat mala Andre Blatch. Pero the difference kasi Andre Blatch, kahit na talented siya and dribbled the ball a lot, Andre Blatch, alam niya kasi kailan at kailan hindi. And Andre Blatch had the humility na pag hindi niya time, hindi niya time. And I don't think Bol right now is that type of player. Sana, di ba, ma-figure out ng TNT paano magkakaroon sila ng meet in the middle. Pero I don't think Bol is a type of player na makikipag-meet in the middle kasi nangyari na to for ilang beses na sa ilang team sa NBA. Ano pa kaya sa PBA? Pero I hope nga, di ba, na ma-figure out naman nila kasi this is good for the league. Ang daming nanood kanina, maraming interesado sa game na to. It was fun to watch. So I hope makaabot si Bol hanggang sa pinakadulo. Pero I have a running joke with my friends na over-under 8 games Bol. Pero anyway, yun lang. Takot lang ako na maging Quincy Miller siya. Kasi sayang, sana naman, di ba, mag-Bol umabot hanggang dulo. Kasi this is good for the league. Pero, galing kasi ng RHJ, polar opposite si Bol. Kabaliktaran ng RHJ. Basta RHJ, hindi naman, not the tallest player. Pero, he gives everything he's got. Pero si Bol, the tallest player, mas skilled per se, pero doesn't give a fuck about the little things and doesn't give effort at all. So, yun lang naman. This is kind of ayoko maging negative sana, pero kasi, alam mo yun, walang import yung rain or shine most of the fourth quarter. Dapat tinapos to ng TNT. And maybe that's just us expecting big things from the big man. Pero, yung red flags lang talaga